Ang mga bersekulong ipapakita ko ngayon ay pagpatunay na Diyos ang Panginoong Hesus. Maraming bersekulong mababasa natin sa Biblia na Diyos ang Panginoong Hesus, ngunit ang ipapakita ko ngayon ay 5 lamang sa mga bersekulong mababasa natin sa Biblia na Diyos ang Panginoon. Isa sa mga bersekulong makikita natin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay mababasa natin sa Matthew 4:7. Ito ay pangyayaring sinubukang tuksuhin ng dyablo ang Panginoong Hesukristo. Magsimula tayo sa unang talata, Matthew 4. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilan. At sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos." Kung nagtataka kayo kung bakit ko binanggit ang buong talata ng Matthew 4, ito ay dahil upang maintindihan natin ang punto kung paanong sinabi mismo ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Sa simula pa lang ay alam na natin ang point of view ng talatang Matthew 4, ito ay kung paano tinukso o sinubukan ng Panginoon ang dyablo at kung paanong nakailag siya sa panunuksong yun. Dito sa talatang Matthew 4:7 maliwanag na sinagot ng Panginoong Hesus ang dyablo na sinasabing, "Huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos." Walang ibang tinukso sa Matthew 4 kundi ang Panginoong Hesus lang, kaya maliwanag na ang sinabi niyang, "Huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos" ay mismong sarili niya. Maliwanag na inamin niyang siya ay Diyos dahil sa sinabi niyang, "Huwag tuksuhin ang Diyos," sa panahong tinutukso siya, kaya maliwanag ang pag-amin niyang Diyos siya mula mismo sa kanya. Ang Diyos na dapat sambahin at paglingkuran na mababasa sa Matthew 4, ang Diyos na tinukso ng dyablo ang Panginoong Hesukristo. Pangalawang bersikulo sa listahan natin na nagpapatunay na Diyos ang Panginoong Hesukristo ayon mismo sa kanya ay mababasa natin sa John 10:30 na sinabi niyang, "Ako at ang Ama ay iisa." Dito ay inamin niya kung papaano sila iisa ng Ama sa pagka-Diyos. Dito ay masusuportahan natin ang John 10:30 na pagka-Diyos ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa. Sa John 10:31, sabi dito, "Muli ngang dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa ang ipinakita ko sa inyo mula sa aking Ama. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan para batuhin ninyo ako?" Sa John 10:33 ay sumagot ang mga Hudyo sa kanya na sinasabi, "Hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa kundi dahil sa iyong pamumusong. Ginagawa mong Diyos ang sarili mo, ikaw na isang tao." Maliwanag na ang ikinagagalit nila sa Panginoong Hesus ay ang pagsasabi ng, siya ay iisa ng Ama, ay pagsisabing siya ay Diyos na katumbas ng Ama, at naiintindihan nila ang mga bagay na iyon na ibig ipahiwatig ng Panginoong Hesus. Kaya siya ay gustong batuhin ng mga Judeong nakausap niya sa panahon na yan na hindi naniniwala sa kanya, dahil naiintindihan nilang umamin ang Panginoong Hesus na Diyos siya. At iisa sila ng Amang Diyos na nasa langit. Pangatlo sa mga listahan natin na nagpapatunay na Diyos ang Panginoong Hesukristo ay mababasa natin sa John 8:58. Ayon sa talatang John 8:58, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga." Ang pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo na ako nga ay pagpapakilala na siya ang Diyos na tunay. Hindi po ba natin alam na ang katagang "ako nga" ay mababasa na noon pa man sa Lumang Tipan? Sa John 8:58 ang katagang "ako nga" ay nakilalang pangalan ng Diyos noon ng mga Israelita. Noong si Moises ang tinalaga ng Diyos na mababasa natin sa aklat ng Exodus upang mamuno at maging propeta sa bayan ng Israelita upang bawiin mula sa pananakop at pang-aalipin ng mga Ehipto ay maraming beses na nagpakita ang Diyos sa kanya. Sa Exodus 3:10, noon sa pangyayaring nagpakita na muli ang Diyos ng Israel kay Moises ay humingi ng pangalan si Moises sa Diyos para makilala ng bayan ng Israel ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa kanya.
Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Humingi ng pangalan si Moises upang makilala ng mga Israelita ang pangalan ng tunay na Diyos. At dito nagpakilala ang Diyos ng Israel na mababasa natin sa Exodus 3:4-10. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Maliwanag na ang ipinahiwatig ng Panginoong Hesus sa John 8:58 ay literal na pangalan ng Diyos kung sino siya bago pa kay Abraham. Ang ibig sabihin ng sinabi niyang, bago kay Abraham ay ako nga, tinutukoy niya ang kanyang existence o pagiging present niya sa panahon ni Abraham na ang pangalan ay, ako nga, na binigay noon ng Diyos na pangalan niya na nagpakilala kay Moises. Kaya nga dahil sa sinabing yun ng Panginoong Hesus ay nagalit ang mga Hudyo ayon sa John 8:59 na nagsasabing, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Hesus at lumabas niyong templo. Maraming ganitong nangyari na nakatala sa loob ng Biblia at iisang dahilan lamang kung bakit gustong patayin at saktan ang Panginoong Hesus dahil siya ay nagpakilalang siya ay Diyos. Pang-apat na verse na mababasa natin sa Biblia na ating ipapakita ngayon ay mababasa natin sa John 17:5. Mababasa natin dito kung paano humingi ng kaluwalhatian ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Sabi ng Panginoon, kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Humingi ng kaluwalhatian ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama na meron siya kasama ng Ama bago palikhain ang sanlibutan ay isang pagpatunay na siya ay nagpakilalang Diyos. Alam naman natin sa simula pa lang ay Diyos lang ang umiiral noon bago pa tayo nalikha. Ang Panginoong Hesus ay umiral na noon pa man sa panahong hindi pa nalikha ang lahat at kasakasama na ng Ama. Ang kaluwalhatian hiningi ng Panginoong Hesus ay kaluwalhatian na hindi pa ganap ang lahat ng nilikha. At itong kaluwalhatiang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay makikita natin sa John 1:1-2. Sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sa John 1:1 mababasa natin dito kung anong kalagayan ng ating Panginoon bago pa siya naging isang tao, siya ay Diyos na nasa piling ng Diyos Ama. Ang kaluwalhatian na meron siya na hawak niya noon sa piling ng Ama ay ang pagka-Diyos niya. Siya ang Diyos na salita sa pasimula bago siya naging isang tao, at dahil naging isang tao ang Panginoon ay hiningi nga muli ang kaluwalhatiang taglay niya noon pa man. Panghuli sa 5 verse na ibabahagi natin na nagpapatunay na sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos, mababasa natin sa parehong aklat ng John. Ayon sa John 14 verse 7. Kung ako'y nanggakilala ninyo ay manggakikilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya'y inyong manggakikilala, at siya'y inyong nakita. Upang mas maunawaan natin ang talata ay maiging ating ipagpatuloy sa susunod na bersikulo. Ayon sa John 14:8 nakiusap si Felipe na makita ang Ama. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Ngunit ang, sinabi sa kanya ni Hesus, malaon ang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama. Sa verse na John 14:7 layunin ng Panginoon na ipakilala at ipakita sa apostol ang kanyang relasyon sa Ama, ipinakita ng Panginoong Hesus kung paanong sila ay iisa ng Ama. Ang larawan ng Diyos Ama ay makikita sa ating Panginoong Hesukristo kaya nagpatotoo ito sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang larawan ng Diyos Ama na hindi nakikita kailanman. Kaya nung si Felipe ay nakiusap sa Panginoon na ipakita ang muka ng Ama, direkta niyang sinabi kay Felipe na kung nakita niyo siya ay nakita na ninyo ang Ama. Dahil ang Panginoong Hesus ay ang larawan ng tunay na Diyos na noon ay hindi pa nakita. Sa sulat ni Apostol Pablo ay sinuportahan niya ito mula sa sulat niya na nagsasabing, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang ating Panginoong Hesus ang larawan ng tunay na Diyos at Diyos na nagkatawang tao. Walang duda na Diyos ang Panginoong Hesukristo na dapat sambahin at paglingkuran.